Hello guys! So natapos na natin yung ating setup na 6 kilowatt day hybrid on-off grid inverter. Tapos may battery tayo na 48 volts 120 Ah na naka JKBMS. So yung battery natin, na-repack lang natin yan. Dating 24 volts yan na 240 Ah, ginawa nating 48 volts na 120 Ah. So na-set up na natin yung ating DAE. Tapos na yung installation ko. Mga wires, goods naman, na-check ko na. So currently, time check tayo, 3:30 na ng hapon. So ito yung ating harvest tsaka konsumo ngayon. So kung makikita nyo, may konsumo tayo na 1.1 kilowatt, almost 1.2 kilowatt. Nag-harvest tayo ng 2 kilowatt. And then, nag-charge tayo ng 700 watts. So, meaning, sobra yung hina-harvest natin kumpara sa konsumo natin. Kaya mayroon pa tayong na-charge. Pero sinet ko to ng battery first. So, it means, i-charge muna ni panel yung battery. And then, yung labis na harvest, saka pupunta sa bahay. So, technically, hindi na tayo gumagamit ng Meralco. So itong sa Meralco, kung makikita nyo, mayroong 0.02. So meaning 20 watts lang yan. So yun yung kinuha natin ngayon sa Meralco para lang ma-power up tong inverter. Although pwede nating iset to 0, pero mag-check muna ako ng mga parameters kung mas okay ba yung naka-0 kumpara sa mayroong at least 20 watts na kinukonsume tong inverter natin. So malakas yung harvest natin. So 330 na. Yung PB1 natin na 550 watts, nag-harvest ng 1.1 kilowatt. And then yung 450 watts natin na panel sa PB2, nag-harvest ng 800 watts. So free energy na tayo kung tutusin. So dito sa mga breaker, so dalawa yung breaker box natin. Isang DC breaker. Ito, puro DC lang yan. So, ito ang switch natin ng panel. Ito ang breaker natin ng PB1. Surge protection ng PB1, naka-parallel. Then, breaker ng PB2. And then, surge protection ng PB2 din, naka-parallel. Naka-parallel siya. So, lahat to DC. Kumbaga, galing panel to. Ito naman yung mga easy breaker natin. So, meron tayo ditong RCBO na 32 amperes. So, RCBO yung ginamit ko since hindi ko naman sure yung mga wiring ng bahay. I mean, baka mamaya may luma na or may mga tuklap na, nandaga or whatsoever. So, very sensitive to sa mga ganun. Kapag may nag-ground, magti-trigger agad to. And then, nilagyan natin ng over voltage and under voltage protection. May current protection na din. Ito yung output natin from inverter. So yung output ng inverter, dumaan muna dito. And then, saka siya pumasok ulit dito. And then yung output nito, saka pumasok dun sa ATS para maging normal power natin. Ito naman ang Meralco natin. So ito yung from grid. Sa Meralco to. From Metro. So, pumasok dito si Meralco. Then, nilagyan natin ng surge protection din, AC SPD. And then, yung output, saka natin ipinasok dito sa over and under voltage protection ulit. And then, saka yung output nito, saka natin ipinasok dito sa grid ng inverter. So, ang purpose nun para maprotektahan natin tong inverter dito sa AC, itong grid. And then, itong output para maprotektahan natin yung mga appliances natin. So normally 220 volts tayo, pero hindi kasi ganun ka-accurate yung reading. So nag 240 volts tayo. So for example, pumukol ng sasabihin natin nasa 270 volts or 260 volts. Kung ano yung sinet nyo ditong high voltage, magti-trigger yon. So puputulin niya yung supply. So hindi na masisira either yung inverter or yung appliances nyo. Okay? Tapos ito yung ating city limiter. So ito yung ikinakabit sa linya ng Meralco para hindi tayo mag-export sa Meralco ng sobrang kuryente natin, yung sobra nating na-harvest. Kasi kung wala ka niyan,
at sobra yung na-harvest mo kumpara sa konsumo mo at sa charging ng battery mo, i-export niya yun sa Meralco. So binebenta niya yung kay Meralco. Ang problema, hindi naman ako naka-net metering. So yung instead na, imbis na binebenta ko kay Meralco, mangyayari nun, dadagdag sa bill ko yun. Kasi hindi bi-directional yung metro namin. Isang ikot lang. So ngayon, nasa 97% na yung battery natin. Ayan siya. 97%, 55.49 volts. Nag-charge pa siya ng 11 ampere. Okay. So, meron na rin communication yung inverter ko to battery. Kasi meron tayong CAN communication. And then, yung JK-BMS, meron din siyang CAN communication. Tapos meron tayo Wi-Fi dongle, hindi ko palang nako-connect. Mamaya ayusin ko yan. Sa bahay, yan yung nako-consume natin. 1.1 kilowatt. Sa grid, 18 watts lang. 18 to 20 watts lang. Yung nakukuha natin. So far, okay yung setup. Okay naman lahat. Working, gumagana. Hindi nagiinit ang mga wire. So, okay naman po lahat. Yan. Wala namang umiinit. So, ito heatsink. Ito yung medyo umiinit kasi hindi siya katulad ng LB Tapsa na may mga fan or blower. Kapag mataas yung konsumo mo, bubukas yung blower. Ito hindi. So kahit malaki na yung konsumo natin, 1 kilowatt, hindi siya maingay. So tahimik lang siya. So sa taas, sa PB1 natin, meron tayong 550 watts solar panel na naka-series. And then sa PB2 natin, meron tayong 450 watts na naka-series din. So, total of, kung hindi ako nagkakamali, nasa 5.2 or 5.3 kilowatt yung solar panel natin. So, working naman na siya. So, late ko na nabuksan. Hindi ko siya binuksan kagabi. Ngayon ko binuksan para gising ako. So, mamamonitor ko kung may umiinit or may mali sa setup. So overall goods naman. And then, thank you nga pala kay J10. So, tumawag ako kanina. Kasi, may mga tinanong lang ako sa parameters ng the inverter. Very accommodating naman. So, thank you po. Okay, so yun lang. So, ngayon ay April 29. Ang cut-off ng Meralco namin is April 27. So, meaning may 2 days ako na gumamit ng Meralco. Pero since naka-up na siya ngayon, tingnan natin sa next Meralco bill kung malaki yung magiging bawas or less sa Meralco bill natin. So dati nagkukuryente sa 3 kilowatt nagkukuryente lang ako nagbabayad ako ng Meralco na monthly ng nasa 2,122. So tingnan natin kung bababa pa siya or mariretain natin yun. Pero feeling ko bababa kasi mas malaki na yung panel natin. Marami na tayong na-harvest, so hindi na tayo kakapusin sa pag-charge ng battery. Dati kasi kulang, hindi niya na full charge yung battery ko. Kasi 4 lang na panel yun. And then 240 Ah, equivalent to 5 kilowatt din. So yan, 5 kilowatt. Pero sobra na yung panel natin. So hopefully ma-full charge na to sa araw. And then ang gagamitin na lang natin sa araw is lahat ay harvest. And then sa gabi natin gagamitin itong battery. So, yun lang naman. Salamat, update ko kayo sa next video kung ano yung naging konsumo natin. Thank you. Bye-bye.